Nag-iisip ako. Wala lang. Well, alam nyo ba kabayan, minsan po no, napapalook back ako sa aking nakaraan. Nung bago pa lang ako sa Canada, dumating ako bilang isang TFW. By the way, nung nakarating pala ako sa Canada, 27 years old lang ako actually. Napakabata ako pa, no? And actually, yun po ay aking first abroad po. Ang Canada po ay aking first abroad. Alam nyo ba, no, totoo talaga yung kapag may nagsarado sa'yo ng pintuan, bibigyan ka ng Panginoon ng nagbubukas na windows, na talaga napakalaking bukas na windows. Alam nyo ba kung ano yung kabayan? Nagsarado ang pintuan para sa akin kasi namatay ang tatay ko bago ko umalis. Alam nyo ba, pag naglo-look back talaga ako sa nakaraan ko, naiiyak ako kasi sobrang hirap ng buhay namin eh. Nung nagkahiwalay ang magulang ko, talagang ang hirap kabayan. Pero sabi ko nga, kung di nagkahiwalay magulang ko, sigurado isa na akong newscaster ngayon. Gusto ko yun ang pangarap ko, maging reporter sa TV. Yun talaga ang gusto ko actually. Kaya lang, hindi talaga para sa akin, kaya hindi ako pinalad. Nakarating ako ng Canada, no? Well, yun nga, no, pag naaalala ko yung tatay ko noon, talagang namatay talaga. Nanising ko wala kami, wala man lang ako pambiling kabao. Hindi ko nga makalimutan nun. Pumupunta pa ako sa tawag dito sa barangay para malaman kung meron ba akong makukuhang kabaong. Tapos sa munisipyo, kasi walang barangay sa Cabao eh. Tapos ayun sa munisipyo nakakuha ko ng tulong. Mabait pa rin ang Panginoon, ano? Alam mo talagang sobrang hirap talaga na maging mahirap ka. May trabaho na ako noon na supervisor ako noon sa Dunkin Donut, pero ramdam ko pa rin ang hirap eh. Kasi pag panganay ka, ako lahat eh. Pero at saka asakit nung magkakaiwalay yung magulang mo, no? Tapos nakikita mo, watak-watak kayo magkakapatid. Pero ang lahat pala, no, pinatitibay ka pala ng panahon sa pagsubok na binibigay sa'yo. Pinatitibay tayo ng Panginoon actually. And alam nyo ba kabayan, ano? Pag naglo-look back talaga ako, no, napakabait ng Panginoon. Kahit sabihin mong nawala ang tatay ko, pero binigyan niya ako ng napakalaking bukas na bintana, as in sobrang bukas na bukas. 'Di ba? Sobrang grateful ko talaga. As in, napaka-grateful ko sa Panginoon. And syempre sa tatay ko, kundi dahil sa tatay ko, hindi ako magsusumikap na makakarating sa Canada. Kasi yun talaga yung goal ko eh, yung para sa kanya na mapagamot siya. But then, unfortunately, hindi na siya nakaabot sa, 'di ba, sa nung nandito na ako sa Canada. Pero naabutin niya pa dumating ang visa ko actually. Alam niyo ba kabayan, nung nakarating na ako sa Canada, no, ang saya-saya ko, no? Pero sabi nga, no, pag binibigyan ka ng pagkakataon talaga, nandiyan talaga yung, meron ka na magandang pagkakataon, nakarating ka na sa Canada, pero nandun din pala yung mga pagsubok, no? Yung mga sunod-sunod na pagsubok. Alam mo, first abroad ko, sabi ko, ang saya-saya ko, the best day of my life. Pero pagdating pala sa trabaho, hindi. Alam niyo ba na culture shock talaga ako dito? As in, na culture shock ako. Yung mga Pilipino talagang hihilahin ka pababa actually. Imbis na magtulungan kayo, no, kabayan. Hindi uso yun dito, my God. Hindi ko naman nilalahatan, no, but this is based on my experience, kabayan. Talaga na, naku, hihilahin ka talaga pababa. Alam mo, may time talaga na iiyak ka na parang gusto mo sumuko, pero wag kang susuko. Lagi ka lang tumawag sa Panginoon. Kasi sa Panginoon walang imposible. Pero iniisip mo na sa sarili mo na katulad niya yung matatapos na yung kontrata mo. Di ba matatapos na yung kontrata mo? Sasabihin mo sa sarili mo na, meron kaya akong balak i-renew ng employer ko? Meron ba ako balak i-process? Meron ba yung si employer balak na i-process ang papel ko bilang permanent residence? Marami tayong katanungan sa ating isip. Tapos iisipin mo ba, malapit na matapos ang kontrata ko, nising ko, wala pa akong ipon, paano na? Alam mo yun, nandun lahat ng worries mo, as in, nandun ang doubts. Talagang mapapaano ka talaga eh, mapapaisip ka talaga sa kinabukasan mo, uuwi ka na luan sa Pilipinas, nakarating ka na Canada, pero walang 2 taon ang kontrata ko, pero wala akong pera pag uwi ako sa Pilipinas na panagkataon, ano. But then alam mo, talagang God, it's so good. Kasi alam mo ba,
lahat, kahit sinasabi ko sa Panginoon, kahit ako'y nahihirapan, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, itinataas ko po sa inyo to. Kayo na po bahala. Basta lagi ako nagdadasal nun. At ayun nga, na-process ang papel ko, no? Tapos sobrang thankful ko na permanent residence ako. Alam mo yung nangangarap ako minsan talaga na isang araw sinusundo na ako ng asawa ko sa trabaho ko. Kasi ang una kong trabaho dito, yung Tim Hortons, siya yung kumuha sa akin. Talagang sobrang grateful ko sa Tim Hortons actually talaga. Lalo-lalo na sa aking employer, napakabait nun sobra. Ang problema lang kasi talaga sometimes yung Pilipino eh. But then ang employer, wala akong masasabi sa employer. Napakabait na employer kong yun. And then, ayun nga, no, isang beses nagkatotoo na, sinusundo na ako ng asawa ko sa trabaho ko. Praise the Lord! Salamat, Panginoon. Salamat talaga, no. And then, wala lang po talaga, no, pag nakikita ko talaga, nag-look back ako, ang dami kong pinagdaanan, sobra. Bilang TFW talaga, nandun ang worries mo, pangamba. Diba talagang 50-50K, hindi mo alam kung tutulungan ka ni employer or what eh. Pero praise the Lord, tapos na lahat ng mga worries ko, no? Well, meron pa rin naman tayong worries, diba kabayan? Kasi habang tumatanda tayo, doon natin nare-realize yung ano eh, yung kinabukasan natin. Kasi hindi rin habang buhay malakas tayo, nagtatrabaho tayo, diba? Lalo na ngayong tumatanda na tayo, my God, ang dami na sumasakit na katawan natin, diba? Relate din ba kayo dyan, kabayan? Pag naglo-look back talaga ako, well, ang tagal ko na sa Canada actually, 1 dekada mahigit na ako. Salamat sa Panginoon. Salamat talaga sa Panginoon kasi pinagtibay ako ng panahon, pinagtibay ako ni God sa mga pagsubok na binigay niya sa akin, di ba? Gusto ko lang po sa inyo ito i-share kasi talaga sa Panginoon, wala pong imposible. Talagang itaas niyo po lahat sa Kanya. Syempre, samahan niyo rin po ng gawa, kabayan. Talagang praise the Lord, ano? At di ko akalain na magiging vlogger ako. Biro mo yun, ano, talaga, no? Nung una, nag-aalangan pa ako maging vlogger, eh. Pero ito ko ngayon, no, talagang salamat din po pala sa lahat na sumusuport sa akin, ano. Minsan talaga, pag nanonood ka minsan ng vlog mo, doon mo lang sometimes malalaman kung sino yung mga sumusuport sa iyo. Yung mga talagang organic na followers, ano. Talagang salamat po pala sa mga organic followers ko. Thank you po talaga sa inyo, no. Well, kabayan, ano, kung kayo po again nangangarap mag-Canada, magtiwala po kayo sa inyong kakayahan. Nandun din, syempre, pa nag-a-apply kayo sa Canada, nandun ang doubts eh, marami kang tanong. Syempre, iisipin mo, ay, hindi ako para sa Canada. Well, wag kabayan, wag mo ismulin ang sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. And I know, pretty sure, meron kang kakayahan na tinatago, na hindi mo lang siguro na-explore pa. Kasi sometimes, you need to think outside the box eh, di ba? And ang lakas mo din yung loob mo kasi yun ang panlaban mo dito. So, yun lang kabayan, ano, natutuwa lang ako kasi ang layo-layo na pala ng aking narating dito. Diba, mula TFW ngayon, PR na ako. Pero hindi pa ako citizen. Wala pang balak mag-citizen kasi gusto ko pa rin yung pagka-Pilipino ko actually. So, yun lang kabayan, ano. Again, salamat po sa lahat po na sumusuport po sa akin. And sana po wag po kayo magbago kabayan. And again po, thank you po kabayan and follow for more kabayan.